At eto na nga mga kababayan, Master Juday na naman nagbabalik. Yan oh. Nakamubo na ba ang lahat doon sa dayaan sa eleksyon? Ha? Nakamubo na ba kayo? Aba, wag tayong mag-move on. Pagka may ginawang katiwalian, katarantaduhan, araw-arawin natin yan. Okay? So wag kayong mag-alala mga kababayan at panawagan natin. Ha? Panawagan natin mga Pilipino ang manual recount. Yan, okay? At pag-uusapan natin yan sa ibang video. Pero dito, pag-uusapan muna natin. Ito mga lapugo, ha? Oh, excited na sana sila sa impeachment, okay? Kasama si Jokno, si De Lima, sa pamumuno yan ni Martin Romualdez. So, abay, akalain mo si Martin Romualdez, pinag-a-announce na. Nakasama daw na magiging prosecutor si Jokno at si De Lima dito sa impeachment kay BP Sara Duterte. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may season 2 pala. May season 2 pala mga kababayan ang pagkakakulong kay De Lima. Aba, matindi ito. Oo. Pagkatapos ng eleksyon, biglang lumabas. Ay, pusang gala talaga. Pangbasag trip itong Court of Appeals. Sana hinayaan nyo muna si De Lima na namnamin niya yung pagkakapanalo ng ML niya, ha? Oo. Pero mga kababayan, dapat itong si De Lima, hindi sana ito mananalo. Alam nyo kung bakit? Pag-uusapan natin yan mamaya mga kababayan at ang iba pang informasyon at iba pang mga bali-balita patungkol dito sa pagkakabasura ng akwital ni De Lima. Oo. Ano ibig sabihin nito? Ay, siyempre yan. Mamaya na. Pag-usapan natin ito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Ayan na nga mga kababayan, okay? Hindi po natin tinatanggal yung ayusin natin ng Pilipinas dahil patuloy pa rin, si Pastor Apollo Kibuloy kasama ang Banateros, kasama ang KOJC at SMNI sa pagsasaayos ng Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin po, no? Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho at kung anong ginagawa dati ni Pastor Apollo Kibuloy, ganun pa rin po ang gagawin natin. Alam nyo, napakadali nga no? Actually, nagbibilangan pa or before the election, tanggap na ni Pastor Apollo Kibuloy kung ano mangyayari sa election. It's either win or lose, it doesn't matter. Kasi ang gusto lang naman ni Pastor Apollo Kibuloy ay mas makatulong sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagiging senador. Pero kung hindi man mangyayari yon, wala namang problema. Dahil unang-una, ginagawa naman ni Pastor Apollo Kibuloy na yan kahit wala naman siya sa posisyon or hindi siya senador. At abangan nyo po ang mga pinatibay pa, pinalakas at pinakamalaki na mga tulong na ipapamigay ni Pastor Apollo Kibuloy at gagawin ng Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy sa ating mga kababayang Pilipino. Ganyan po kalupit, no? Ganyan kalupit ang KOJC, ganyan kalupit si Pastor Apollo Kibuloy, no? Yung iba dyan, natatalo. Pag natalo, halos hindi mo na makausap. Parang binagsakan na ng langit ang lupa. Pero ito, si Pastor, wala. Move on lang. Oo. Yan po kasi ang kagandahan doon sa mga tumatakbo sa politika na walang ninanais para sa kanilang sarili. Okay? So, hindi sila nagdadamdam, hindi sila nasasaktan. So, wala. Kumbaga, hindi sila nag-i-expect ng kung ano-ano kasi wala naman silang balak na magnakaw sa gobyerno. Kaya after the election, wala, tanggap agad. Mas na-hurt pa nga kami kaysa sa kanila. Kasi sila, pagkatapos ng election, ayun, nagtatrabaho na. Ginagawa na yung mga task nila. Samantalang ito, mga nasa politika, ang gugulo, mga kababayan. Ang gugulo at ang tindi ng pandaraya dito, mga kababayan. Oy, George Garcia, kilala mo ba si Andres Bautista? Oo.
Wanted yun. Oo. At ang problema din doon, tumanggap ng pera sa nung nasa Comelec pa siya. Oo. So, wag sanang mapatunayan na ikaw, George Garcia, ay tumanggap ng pera. Okay? Oo. Kasi maraming balita na lumalabas galing sa mga senador, galing doon sa mga kinausap nyo daw. Nako po, oo. Maglalabasan yan sa tamang panahon, mga kababayan. Pero ngayon, pag-usapan muna natin si Dilima. Yan. Ano yon, Dilima? Uy, walak lang to ako si Dilima. Oh. Hindi pa man nakakapag-celebrate si Dilima, binasag nyo na agad yung trip. Oy, Court of Appeals! Anak ng tokwa, oo. Pero ito sana ang problema. Katulad ng sinabi ko kanina mga kababayan, dapat hindi ito mananalo si Dilima. Alam niyo kung bakit? Kung inilabas ito, mga kababayan, ng mas maaga, hindi na iboboto itong ML-ML na ito. Hindi ko alam kung bakit tinago nila. Kasi may utos na pala, may utos na po pala yung yung Court of Appeals na i-void itong desisyon ni Laila de Lima. O yan April 30, 2025. At the decision null and void kapag diniklara ng Court of Appeals na void, null and void yung kanyang acquittal noong May 12, araw ng halalan. Pero nung araw ng halalan, mga kababayan, busy tayo no? Busy po tayo, mga kababayan, sa eleksyon. So hindi po natin 'to nabigyan ng hindi natin nabigyan ng panahon. Pero tingnan dito, April 30 pa pala. April 30, the 8th Division of the Court of Appeals declared null and void. Found on the Court of Appeals website and decision dated April 30. Yung desisyon, mga kababayan, April 30 pa. So, dapat April 30, inilabas na nila ito para malaman ng tao yung nangyari or desisyon ng Court of Appeals. Pero, yung desisyon, mga kababayan, inilabas nila May 12. Sabay ng eleksyon. Siyempre, hindi mapag-uusapan to dahil yung mga tao busy sa eleksyon. So para sinadya ba ito o ano? Sa akin, parang sinadya ito. Sinadya ito, mga kababayan, na sa Mayo 12 ilabas para hindi ito mapag-usapan ng mga Pilipino. Kasi kung mapag-uusapan to ng mga Pilipino, sigurado ako, hindi mananalo yan si De Lima. Kasi madadrag yung pangalan niya sa kahihiyan dito dahil mali pala. Dahil ang sabi-sabi, mga kababayan, yung nagbasura nitong kaso na ito, nag-acquit sa kaso ni De Lima, estudyante daw niya. So ito po yun, mga kababayan. Ayan nakalagay po dito, April 30, 2025. Pinaglululoko na talaga tayo ng mga nasa gobyerno. Lalo-lalo na itong Comelec na ito. Pinaglululoko tayo. Pinaglululoko tayo na Associate Justice Eleuterio Batan. Kasi dapat, nung April 30, nilabas na ito. Bakit isinabay sa eleksyon? Na alam naman natin na hindi mapag-uusapan ng tao dahil busy nga sa eleksyon. So now, nanalo tuloy si De Lima. Sa pagkakapanalo niya, excited sila. Ni Jokno, ni Martin Romualdez, na pag-usapan itong impeachment ni VP Sara Duterte. Pero, huwag kayong mag-alala, mga kababayan, dahil kahit ituloy nila ang impeachment laban kay VP Sara Duterte, wala tayong pakialam dyan. Dahil unang-una, madadali sila dyan ng technicality, mga kababayan. Dahil kapag meron kang i-impeach, yung unang impeachment complaint, yun dapat ang a-actionan mo dapat yun. Pero bakit hindi inaksyonan yung una, pangalawa, pangatlo? At ang inaksyonan nila, yung pang-apat. So, doon pa lang, mga kababayan, kung dadaanan natin sa technicality, lumabag na sa batas itong mga congressman. At ang pagkakaalam natin, mga kababayan, sa loob ng isang taon, isang beses ka lang makakapag-file ng impeachment. Yung impeachment, pinile po yun is February, if I'm not mistaken. So, next year pa, February, bago sila makapag-file ulit ng bagong impeachment. Baka sa panahon na yan, iba na presidente. Sa 2026, baka iba na presidente. Pero balikan natin si De Lima, mga kababayan.
Ay, basahin muna natin yung mga comment dito. Sabi ni Matt Tabanar, wow, nakulong siya nung senador siya. Ngayon naman, makukulong ulit siya ngayon, congresswoman na siya. Grabe karma, digital. Kapit ka pa kay Romualdez, sabi ni Sandoval Jonas. Balik na po kayo sa bahay kulungan, Junel. Ayan. Kaya pala kumakapit kay Tambi. Ayan. Kumakapit ito kay Tambi, pero maglalaglagan din yung mga hinayupak na yan. Oo. Maglalaglagan yan kasi ang magnanakaw at mga tiwali, hindi ko sinasabing magnanakaw. Ang mga tiwali, galit yan sa kapwa niya tiwali. Oo. Nagpapaabawan sila, nagpapataasan sila ng ihi. Di ba? So wala kang makita dito na positibo na comment, mga kababayan. Pero may statement dito na inilabas si Attorney Roque dito sa pagkakabaliktad ng desisyon ni Laina de Lima. Okay, panoorin po natin, mga kababayan. Ito. Okay, Attorney. Yun, Agam-agam nila na sinasabi nila daw na yung desisyon in favor. Wait lang. Ito muna. Ano ba ibig sabihin itong baliktad ng desisyon, mga kababayan? So, ibig sabihin, ito po yun. Kay Harry Roque pa rin ito. Ito ang infographics para madali nyo maunawaan ang naging desisyon ng Court of Appeal sa Laila de Lima case. So, ito. Court of Appeals voids de Lima Dayan acquittal. Judge acquitted de Lima and Dayan based on recanting witness. Government argued judge failed to review all evidence. De Lima claimed double jeopardy after acquittal. Court of Appeals found grave abuse of discretion. Okay? Kumbaga, mga kababayan, ang dami nilang ginamit na palusot para ma-acquit si de Lima. So ngayon, ito yung result. Acquittal voided. Case goes back to RTC. Ayan kasi kung ano pinagagawa nyo katarantaduhan eh. So mga kababayan, gumawa po sila ng napakaraming paraan para ma-acquit si de Lima. Pero ngayon, ang pinag-aralan, ng Court of Appeals, ayan, nalaman nila na nag-abuso po, nag-abuso po yung abogado na nagtatanggol kay de Lima at ang resulta nito ngayon, yung kaso ay babalik sa Regional Trial Court. So, magkakaroon ulit ng mga hearing dito, mga kababayan. So, fresh ulit yung kaso ni de Lima. At hindi lang po dyan, mga kababayan. Hindi pa dyan nagtatapos dahil we found out that si de Lima po ay nag-iwan ng utang nung siya ay nasa Department of Justice. So ito, sabi dito, given her track record, particularly the unresolved 92 million in unliquidated funds during her stint as a Justice Secretary, is she truly the appropriate figure? Is she truly the appropriate figure to be a part of the prosecution in this case? Just asking. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang sinasabi dito ni Andres Hombre Aguinaldo, nagtatanong siya, kinu-question ni de Lima yung pagiging prosecutor niya, kung sakasakali man, magiging prosecutor siya sa impeachment case laban kay BP Sara Duterte. Samantalang, ang pag-uusapan dyan noon ay yung pondo daw na nilustay ni BP Sara Duterte na wala namang katotohanan na itinanim nila para mahulog sa bitag nila si BP Sara Duterte, ang magiging prosecutor ay isa sa mandarambong na si Laila de Lima. Dahil ito, mga kababayan, May 21, 2016, from Politico, de Lima leaves DOJ with unliquidated 92 million confidential funds. So, hindi po liquidated ito. Meron siyang 92 million na confidential funds, mga kababayan, pero hindi niya pinaliwanag kung saan na niya dinala hanggang sa nakalimutan na ng taong bayan. Tapos, magiging prosecutor siya sa impeachment ni BP Sara Duterte. Hindi ba dapat siya ay kinukulong na? 'Di ba? Dapat ay kinukulong na ulit. 'Di ba? Ang tatakaw nito pati nga sino pa ba yung senador dati si Drilon, no? May utang din yung sa gobyerno.
Oh, ito magkakaibigan na ito. Magkakaibigan na ito nila Drilon. Si Del de Lima, magkakaibigan na ito mga lintik na lapugo na ito eh. Oh, pero yung mga utang nila, utang ina nila, hindi nila binabayaran. Oh, tapos yung kay BP Sara Duterte na ginamit naman para makatulong sa mamamayang Pilipino, yung unang iniimbestigahan nila, na wala naman silang maipakitang ebidensya. Samantalang ito 92 million confidential funds. Ibalik mo yan, nangina mo ka. De Lima. Ayan. May utang ka pala eh. Nakalimutan na natin to. 2016 pa ito. Kaya naman, ang gaba dili magsaba talaga. Ang gaba dili magsaba dahil ito na ngayon ang nangyari. Attorney Roque, paliwanag mo na mabuti para tayo magkapi-kapi. Agam-agam nila na sinasabi nila daw na yung decision in favor of then Secretary Justice De Lima ay how do I say that? Nabaliktad. Well, nakakuha na ako ng kopya ng isang desisyon na nabaliktad ang desisyon ng RTC. Ang problema, ang nakita ko lang dispositive portion na nag-grant yung petition for certiorari ng people of the Philippines laban sa desisyon na pabor kay De Lima. At ino-order ang Regional Trial Court na ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso ni Laila De Lima. So bagamat hindi ko pa nakikita talaga yung desisyon at dispositive portion pa lang ang nakikita ko, mukhang nabaliwala ang pagkakaabsulto kay De Lima at haharap na naman siya sa hukuman. Now, kay De Lima at ang kanyang mga kasamang pwersa ng kadeliman, ang aking mensahe, hayan. Wala kasing sekreto na hindi maisasa publiko. Sinabi ko naman na ang judge na nag-grant ng kanyang petition para siya maabsulto ay estudyante niya. Hindi niya yan pinasinungalingan. Ang sabi lang niya, I do not remember. Na sa akin, incredible. Dahil ako, mas matagal ako nagturo sa kanya, full-time ako, hindi part-time. At walang estudyante ko na naging judge na hindi ko alam. Dahil kada judge na maging na ma-appoint na estudyante mo, that's parang a medal to a professor of law. Hindi ako naniniwala na hindi niya naalala yan. Alam niya yan, at yung isang bagay na yan ay dapat ipinagbigay alam sa prosecution at sa madlang bayan. Ayun, mga kapatid, So, narinig naman natin, Attorney, So, ang gaba talaga ay... Sorry lang, nalate ako. Gaba, hindi magsaba na talaga, So, yan, ang asar na naman si Attorney Roque, Inasar na naman niya yung mga kakampings at mga supporter ng mga dilawan katulad ni De Lima. Okay? Pero pumapayat si pumapayat si Attorney Roque, Oo. Maganda pala yung nagtatago-tago. Actually, hindi naman nagtatago si Harry Roque. May asylum po yan dyan sa Netherlands. Oo. Pero, mga kababayan, katulad ng sinasabi ni Harry Roque, may karma talaga. Ang karma ngayon, digital na, di ba? Oo. So, syempre, ikaw ba naman, gamitin mo lahat ng kapamaraanan. Gamitin mo yung estudyante mo para ma-acquit ka sa kaso mo. Oo. Hindi naman po pwede yun, di ba? Dahil kahit papaano, naniniwala ako na may mga abogado, huwes, o hukom pa sa Pilipinas na matitino ang pag-iisip. Pero, diyan sa, sa thumbnail natin, mga kababayan, meron dyan nakalagay na warrant of arrest, inilabas na para hulihin. Sino ba yon? Okay. Pero itong si De Lima kasi wala pa Wala pa naman siyang warrant of arrest. Hindi pa natin alam kung siya po ay aarestuhin ulit at ibabalik sa loob ng kulungan. Dapat ibalik siya sa loob ng kulungan kasi mali pala yung pagkaka-acquit sa kanya Niloloko niyo yung taong bayan, pinaglalaroan niyo pa yung hustisya ng Pilipinas. Itong si De Lima, sangkatutak ang ebidensya nito ni De Lima, kaya nga siya nakulong, ba't nakalaya itong lapugo na ito? Samantala si Pangulong Duterte, na lumaban sa droga para sa katahimikan ng bansang Pilipinas at wala silang maipakitang ebidensya ng mga pinatay daw ni Pangulong Duterte, ayun, nakakulong sa dahig. Samantalang si De Lima, na may mga nakita pa tayong mga video na may scandal pa nga yung hype na yan,
Oo. At may pasayaw-sayaw pa yan doon sa loob ng hulungan. Aba, ba't pinakawalan? 'Di ba? O kaya eto na naman mga kababayan, hinahabol na naman tayo. Inahabol na naman sila ng kanilang kasalanan, 'di ba? Oo. Pero yung warrant of arrest na yan, sinasabi natin diyan sa thumbnail, warrant of arrest diyan para kahit Attorney Harry Roque, mga kababayan. Dahil ito, yung Pampanga Regional Trial Court, mga kababayan, ay naglabas po ng warrant of arrest laban kay Attorney Harry Roque. Ito po yun, mga kapatid. Huliin nyo na! Putsangin na naman itong mga ito. Wala. Naglabas ng warrant of arrest kay Harry Roque. Kasama ni Harry Roque, dyan si Cassandra Ong. Arrest warrant versus Harry Roque and Cassandra Ong inilabas ng Korte Suprema ngayong araw na ito, mga kababayan. Huliin nyo na si Harry Roque. Sabi dito, naglabas ng warrant of arrest ng Angeles Pampanga Regional Trial Court Branch 118 laban ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at Cassandra Ong para sa kasong qualified human trafficking. Di ba? Puta, binuhay na naman nila, no? Sabi nga nito, Olio Eli Martin, sabi niya, pagtatawanan lang kayo ni spokes. Di ba? Pinagtatawanan, actually, hulihin agad. The Philippines is healing. Yung iba dyan, convicted na, andyan pa rin. Di ba? Hulihin nyo na. Tagal naman, nandun sa lahig. Hulihin nyo na doon, puntahan nyo na. Ha? Samantala, mga kababayan, maliban po dyan sa mga balita na yan, nagkakaroon po ng kaguluhan at agam-agam ang ating mga kababayan pagdating sa tunay na sa nagdaang eleksyon, no? Dahil kahit tayo, mga kababayan, gusto na natin mag-move on, pero kapag iniisip natin na dinaya tayo, mahihirapan tayong mag-move on. Hindi tayo makaka-move on hanggat hindi natin nalalaman na malinis talaga yung nagdaang eleksyon. Biruin mo, no? Sa 24 na presinto dito sa Metro Manila, sa Luzon, yung rank ni Pastor Apollo Sikibuloy, pare-pareho, number 42. Na magkaroon ka lang ng pareho na 4, napaka-imposible na. Yung pa 24. Di ba? So, talagang mayroong nangyari, mga kababayan, na dagdag bawas. Dagdag bawas. Kasi, kung ito nga, ito po, mga kababayan, kung makikita nyo po dito, overvotes, mga kababayan. Yung Senator of the Philippines, nagkaroon ng overvotes na 16 million. Okay? House of Representatives, overvotes is 402. Party List of the Philippines, 3 million. Provincial Governor, 482. Provincial Vice Governor, 245. Sangguniang Panlalawigan, 1.6 million. Mayor, 353. So, nagkaroon po ng overvoting, mga kababayan. Overvoting meaning, mas marami yung bumoto doon sa inaasahan na buboto sa mga senador, sa mga member of House of Representatives, Party List of the Philippines, Provincial Governor, Vice Governor, Sangguniang Panlalawigan, at saka Mayor. So, saan po nanggaling yung ibang mga boto? Kaya pala nagka-letse, mga kababayan, at mayroon pang naubusan ng ano ba yon, yung papel. Yan, nakalimutan ko, kakadaan lang yung ng balota, may naubusan diyan sa Samar. Pero eto, overvotes, mga kababayan, parang nakikinikinit ako dito na yung sobrang na print, yung nasayang daw di umano na mga balota na 6 million, mukhang isinama yan dito. Mukha lang naman, Kasi kung magbabasihan natin, overvotes talaga. Sobra-sobra yung boto sa inaasahan, mga kababayan. At dito, kung sobra-sobra yung boto, saan ang galing itong mga boto na ito? At kung matatandaan natin, mga kababayan, bandang 2:00 ng madaling araw ng May 13, from 26 million, naging 21. Naging 21 yung mga 21 yung boto ni Senator Bongo, at maging yung mga nasa ibaba niya
nabawasan din yung mga bilang. So bakit? Kinontrol ba nila? Dahil alam nila na nag-overvote na sumusobra na yung boto, kaya kinontrol nila. Pero ganun pa man, mga kababayan, napag-alaman pa rin, base dito sa statistics na ito, ay overvote pa rin. Kaya tayo ay mananawagan pa rin, mga kababayan, ng manual counting. More than 16 million overvotes sa Senate. 3 million. Maraming bumoto ng 10 na senador, pero ang nakalagay sa resibo is overvotes. So katarantaduhan, puro overvotes, 10 lang yung senador na ibinoto pero lumalabas overvote. So anong hocus-pocus ang ginawa nila dito? 'Di ba? Kasi ito mismong si Attorney Glenn Chong may sinabi diyan. Ito panoorin po natin, mga kababayan. Matagal nang nakaprograma ang resulta ng 2025 midterm election ayon sa isang kilalang anti-electoral fraud advocate. Ayon pa kay Attorney Glenn Chong, sadya umanong dinaya ang eleksyon para masigurong panalo ang mga kandidato ng ruling administration. Alamin ang buong detalye mula kay Carla Abellana. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang resulta ng 2025 midterm election, ayon kay Attorney Glenn Chong, isang kilalang anti-electoral fraud advocate. Anya, naniniwala siya na matagal nang nakaplano at naitakda ang mga panalo bago pa man magsimula ang botohan nitong Mayo 12. Sinabi ko na meron na silang set result. May resulta na sila bago pa nagsimula ang botohan. Ang sabi ko, 8 ang mananalo na kalyado ni Marcos, 3 kay President Duterte at 1 si Amy Marcos. At yan ang lumabas ngayon. So I'm satisfied because nagkatotoo yung hula ko. Not because manghula ko, dahil alam kong dadayain ni George Garcia at ni Lisa Marcos ang eleksyon na to. Maraming botante ang naglabas ng kanilang pagkadismaya dahil sa hindi pagkakatugma ng resulta sa inaasahan nila. Paliwanag ni Attorney Glenn, kahit magkatugma ang balota at resibo ng botante, posibleng naipasok ang pandaraya sa back-end ng automated election system, isang proseso na mahirap makita ng publiko, poll watchers o iba pang ahensya maliban sa COMELEC. So, dito makikita natin na pwede ang balota at ang resibo ay magtugma. Pero pagdating sa generation ng election return, pagpindot ng count the votes, generate EML results file, nandoon papasok ang daya. So that's how, as far as we can pinpoint kung saan ang daya posibleng nangyari. Hindi rin ikinagulat ni Attorney Glenn Chong ang uniform na ranking ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa partial local results na anyay kahawig ng kontrobersyang naganap noong 2013 elections. Matatandaan na si dating Tarlac Governor Margarita Cuangco ay nairank na ika-28 sa lahat ng bayan sa Region 8 at ika-7 naman sa ibang rehiyon. Kaya't ayon sa kanya, ang pattern at statistics na inilalabas ng COMELEC ay palatandaan ng posibleng pandaraya tulad ng nangyari sa kaso ni Pastor Apollo C. Kibuloy. The best way that we can determine kung may daya is sa numbers, sa statistics. Tulad nitong ginawa ninyo ngayon. Pinakita ninyo, uniform si Pastor Kibuloy 42 across a large number of places. That is statistical improbability. Hindi gawa ng tao yan. So dyan nakikita ninyo ang badges of fraud. Dyan nakikita ninyo ang smears, ang smudges ng pandaraya. Ito, hindi ito gawa ng botante. Hindi na ito gawa ng botante, gawa na yan ng algorithm ng cheating mechanism ng makina. Ang dayang otomatiko, ang dayang nandoon sa loob ng makina ay hindi nakikita ng ating mga mata. Kahit idilat pa natin ang lahat ng mata natin dyan, wala tayong mahuhuli dahil ang daya ay nandoon sa loob ng makina. Dagdag pa ni Attorney Glenn, patuloy ang kontrobersya sa bawat halalan lalo na't bilyon-bilyong piso ang ginagastos ng gobyerno para dito. Saan ka? And we're spending billions of pesos. Ito ngayon, this is the most expensive election. We spent close to 40 billion or a little more than 40 billion pesos siguro, all in all. 18.2 billion rental lang ng makina. And this is what we got.
Para sa Diyos. So ayun mga kababayan. So feeling ko kaya hindi rin tumakbo si Attorney Glenn Chong dahil alam nga talaga niya na dadayain, okay? Dadayain talaga ang eleksyon. At yan ay matagal na rin ipinaglalaban ni Glenn Chong at talaga namang pinagmumura nga niya si Lisa Araneta Marcos dahil talagang dadayain talaga. Alam niya na dadayain ang eleksyon. Which is ito. Oo. Yung maraming kahinahinala na napansin tayo. Katulad dito, 42 ranking ni Pastor Apollo Sikibuloy sa 24%. Diba? Oh. So ayan, yan ay tawag dito program na program, mga kababayan. Oo. Program na program at may mga lumalabas pa ngayon na may mga demo, mga graph, mga kababayan na talagang pare-parehas yung movement noong lahat ng kandidato bumaba, tumaas, pare-parehas yung movement nila. So ibig sabihin, parang programa na talaga. Kaya dapat lang talaga na magkaroon mga kapatid, mga kababayan, ng manual recount. Oo. Kasi nagtataka kami kung bakit mas sikat pa si Pastor Apollo Sikibuloy doon sa ibang kandidato. Tapos, mas mataas pa yung boto nila kay Pastor Apollo Sikibuloy. Samantalang nakikita namin nang nasa ground kami na marami tayong nako-convert na mga ayaw at nagkakagusto ng bumoto sa pagpapaliwanag natin sa mga nangyari kay Pastor Apollo Sikibuloy. Pero imbis na tumaas yung kanyang ranking, lalong bumaba. Oh, 'di ba dapat pag ikaw ay nangangampanya, mas lalong dapat tumataas ang posisyon mo, tumataas ang rank mo dahil mas nakikilala ka ng mga tao. So ibig sabihin, kabaliktar na ngayon. Yung hindi nangangampanya, yun na ang mananalo. Katulad nito nila Bam Aquino. Pili lang ng mga lugar ang pinuntahan niyan si Kiko Pangilinan. Saan ba nagpupunta lang yan? Pero sila nanalo. Walang hiya naman. Naglolokohan tayo dito. Dapat, kung mapatunayan si George Garcia na nandaya dito o tumanggap ng pera, dapat yung buwakan ng inang niya, katayin yan. Oo. Dapat katayin kasi pinagluloko ang mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Bakit gigil na gigil sila kay Pastor Apollo Sikibuloy at ayaw nila na manalo si Pastor Apollo Sikibuloy? Bukin ng ina, hindi na sila makapagnakaw eh. Hindi na sila makakapagnakaw kung sakasakali na nanalo si Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil lahat ng mga magnanakaw na nasa gobyerno, lalo-lalo na nasa Senado at nasa Kongreso, ibubulgar lahat yan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya pasalamat kayo, hindi nanalo si Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil kung nanalo yan, tapos na ang mga maliligayang araw nyo, baka mabitay kayo. Takot na takot sila kasi sino lang ba nagsusulong? Si Vic Rodriguez, napakalakas niyan sa baba. Napakalakas niyan sa tao. Napakasipag niyan mga panyat, napakalakas, pinagkakaguluhan ng mga tao yan. Si Vic Rodriguez. Pero dahil isusulong na Vic Rodriguez at isusulong ni Pastor Apollo Sikibuloy ang death penalty, bukin ang ina, hindi sila nanalo. Ang pinanalo nila, yung hindi naman ang kampanya, yung wala namang nagawang maganda sa Pilipinas noong wala silang posisyon, biglang number 2, biglang pumasok yung matching. Walang hiya naman. Magkano? Walang hiya. Umiinit na naman ang ulo ko, mga kapatid. But anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang muna at magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating video. Panawagan po natin, manual recount kasi sa sobrang dami na nagrereklamo, hindi po ito isolated case na ng mga nangyayari. Ang dami nagrereklamo. Dapat mapanagot dito yung mga tampalasan, mga lapugo, na mga kupal, na mandarambong, mga mukhang pera, na nagpapabayad. Ako po, George Garcia, nanggigigil ang pagmumukha. Nanggigigil ang mga tao sa pagmumukha mo. Nanggigigil ang mga tao sa pagbumukha mo, George Garcia. Ang kapal na raw ng mukha mo. So mga kapatid, lahat tayo, mag-ingay tayo sa social media. Mag-record, mag-demand tayo ng manual counting. Kasi hindi mo po pwede ito.
Dahil kung nagawa nila ito ngayon, midterm election, pwede nilang gawin ito sa presidential election sa 2028. Di ba? And once again, mga kapatid, my name is Master Judesa and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magkita-kita po tayo lahat.